Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Ano hindi mo malilimutang aral na itinuro sa iyo ng iyong ama? Appreciate your father today. Why does appreciating our fathers matter at all? Ayan po ang ating question for the day. Ano hindi mo malilimutang aral na itinuro sa iyo ng asawa mo? Asawa ng tatay mo. Alam mo, pag iniisip ko, ang daming itinuro sa akin ng papa ko. Mamaya i-explain ko po sa inyo yung mga wise teachings ng aking father na si Charles Holman Sr. Yes, siya po yung dating general manager ng Manila Hotel. At yes, may farm kami sa Kalumpit, Bulacan at sa San Jose. Okay. So ngayon, Bulacan din yon. Pag-uusapan po natin ang Appreciating Your Father's Day. Hi, I'm Chicky Holman Yulo and welcome to Rekado. I'd like to invite you to listen to us at 702 DZAS AM band. We are now 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay kasapi ng KPP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And you may listen to us via FEBC and Facebook Live dito po sa atin po dito po sa mahiwagang febc.ph at Facebook Live 702 DZAS FEBC Radio TV. Sa iba pong bahagi ng mundo, naku, mapapakinggan tayo all over sa Pinoy Connection sa pamamagitan ng pinoyconnection.ph para sa mga atin mga kaibigan na overseas Filipino workers o yung mga taga Paris, France. Bonjour à tous, je m'appelle Chicky Holman Yulo. Et comment ça va? Ça va bien? Bien, merci. À tout à l'heure. Tas yung mga kaibigan po natin sa Roma, sa Italy, sa Florence, sa Venice. Buongiorno. Me dispiace, non capisco istorate. Me chiamo Chicky Holman Yulo. Buongiorno. A tutala. And how have you been? Yung mga kaibigan natin sa Spain. Muy buenas tardes a todos. Me llamo Chicky Holman Yulo. Soy de aquí, en Manila, Philippines. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo a la telespectadora? Si tanto gusto en conocerla y tanto gusto en conocerle. Uy mga kaibigan, natutuwa ako kasi itong merry month ng June, pag-uusapan natin lahat ng ating mga papa. How are you again? Ang mga tatay natin at sabi nila yung kapanahunan ng mga 70s, mga airpots, okay? Napakabilis ng araw. Ngayon ay buwan na ng Hulyo, sabi ko nga, merry month of May, ito ang daddy, dada, papa, dads, papi. Huwag natin silang kalimutan at batiin at i-appreciate ang Father's Day. Sabi nga, ang papa nga daw ay hero. Kasama ang mga single mom na nagiging papa na rin sa kanilang mga anak. Mahirap yun yung single parent ka. Talagang I take my hats off to all the single parents because it's very difficult to do two things all at the same time and still do your work and everything else that you're doing in life. Kaya naman itong Appreciate Your Father's Day today is talagang why it matters. Ito ang talaga, bakit nga ba daw hindi malilimutan? Ito na ang sagot. I'd like to say hi to our listeners. Mag-wow, love, and share. Itong merry month of June. Stephen de la Cruz, hello po. Favorite program ko, Rekado. Hi, Stephen. How are you? Marites Prangan. Hi, Tita Chicky. Watching from Singapore. Nei huma, ngesing Chicky Holman Yulo. Hello, nei huma. Chris Bautista. Good day, Tita Chicky. Watching always, Rekado. Vince Mangune.
Ay naku, advance happy Father's Day nga sa lahat. Yen Makiling, God bless Tita Chiki, always supporting Ricardo. Julieta Santa Cruz, Blessed Sunday, listening here from El Nido, Palawan. Saan ka dyan sa El Nido? Okay, kasi ang dear friend ko dyan, mga taga El Nido, shout out to Bridget Bustamante ng yung burger na Burger Shack. Napakasarap sa El Nido, sa harap mismo ng beach, okay, ng Burger Shack. Napakasarap. At saka yung kanyang resort doon, ay, Bridget, babalik uli kami dyan. Okay. Nila Mimi, yung Tala Resort, okay? Basta yung sa Burger Shack, sa harap yon. Yung pong pristine ang waters at lahat European ang kumakain doon. Na hindi ko akalain na ganun kaganda. I was telling my husband, ang ganda pala sa El Nido. You know what he said? Yeah, because that's the last frontier. Yung talagang, it's a wow. Meron po doon, pwede kayong pumunta. Alam mo, Julieta, di ba meron kayo yung, merong crocodile farm, pwede kang magpunta sa loob ng mga caves, yung mga cueva, bat cave, tapos, paano yung kasama ko? Ayaw sumama sa bat cave. Ayaw, claustrophobic daw siya. Ayaw niya mag-island hopping. Pwede kayo mag-island hopping, mag-crocodile farm. Ang dami, pwede kayo magpa-picture. Hawak yung baby crocodile. Sinasabi ko yun dahil ako na-excite, okay? Sabi ni Danica Ramos, my favorite host, Tita Chiki. Hi, Danica. April Munoz, listening here tuwing Sabado with my family. Hi, April. Kamusta ka na? Okay, so enjoy mo itong 4 na linggo, 4 na Sabado tayo. 4 weeks dito sa Ricardo. Kagapay, mahigit pong 7 dekada at 7 taon na tayong magkakasama sa pagbibigay ng impormasyon, kwentuhan, inspirasyon, tawanan, maging pagbabahagi ng mabuting balita sa ating Panginoong Hesukristo. Para sa mga bagong tagapakinig ng Far East Broadcasting Philippines, kami po ay isang non-profit and non-commercial media network or radio station. Kaya naman po, mga nagnanais maging bahagi ng maging misyon, maaari kayo mag-donate o magbigay sa FEBC Philippines para magpatuloy ang aming pagsasahimpapawid. Para mga sa detalyadong impormasyon, maaari pong mag-message sa ating Facebook sa 702 DZAS Radio TV. Para po sa mga detalya ng bank accounts po namin, pwede rin po itong i-GCash para sa aming QR code at pwede din po itong i-scan. Tandaan po, kaagapay, until all have heard, hindi tayo titigil ng pagbabahagi ng salita, ng ating mga salita ng Diyos. Ang kawikan po ngayong araw ay galing po sa Ephesians 6:4. Efeso 6:4. Magandang balita version. At kayo, namang mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak ninyo. Sa halip, palakihin ninyong sila may disiplina at turuan ng mga aral sa Panginoon. At sa Ephesians 6:4, New International Version, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Sa birthday trivia, happy birthday to you, Mr. John Arcila. Ay, ang galing tong aktor. Born on June 9, 1966, isang batikang aktor na kilala sa kanyang mahusay na pagganap sa mga teleserye at pelikula. Nakilala din siya sa kanyang papel, yung papel niya sa teleserye, yung sa Ang Probinsyano. Nandun siya sa Ang Probinsyano. Tapos, nakilala siya doon. Tapos, yung pelikulang On the Job. Okay, happy birthday to you, Miss Belle Marciano. Born June 10, 2002. Isa siyang batang actress na sumikat sa kanyang mga papel doon po sa seryeng Going Bulilit at He's Into Her. Kilalang kilala siya sa kanyang husay na pagganap at pagiging inspirasyon sa kabataang Filipino. Happy birthday to you, Miss Belle Mariano. And of course, happy birthday to you, Gab Valenciano.
Hi Gab, it's Tita Chiki here. Happy birthday, June 11, 1988. Nakilala natin siya sa industriya nung kabilang po anak siya. Anak siya ni Mr. Gary V. Valenciano. Aktibo siya sa industriya, sa musika, sayaw, telebisyon at nakilala sa kanya ang mga viral na super selfie videos. Magaling talaga, very talented si Gab at mas mataas ang talon niya kaysa sa talon ng papa niya. Happy birthday to you, Gab. Wonderful dancer, singer, total performer. Talagang andun sa yung genes ng pamilya. Benjamin Bessa. Hi, born June 12, 1989, isang aktor na nagsimula sa industriya noong 2002 at naging bahagi ng Star Circle Batch 15 ng ABS-CBN. Kilala siya sa kanyang mga papel sa mga teleserye at pelikula. Happy birthday to you, Benjamin Bessa. Mr. John Estrada. Happy birthday to you, born June 13, 1973. Veteranong aktor na nakilala sa kanyang mga papel sa mga teleserye sa pelikula. Nagsimula siya noong 90s at patuloy na aktibo sa show business. We all know that he was married to Miss Janice de Belen and have several children with her. And bigla akong nag-isip, meron din siyang yung kasama din niya, meron din siyang isang relationship after that. And talaga naman kagwapo naman kasi ni John Estrada at magaling na actor. Happy birthday to you! Also, June 14, 1982, Mr. Billy Crawford, isang singer, dancer, TV host. Nakilala siya sa mga paglabas niya tulad yung It's Showtime. Nagsimula siya sa industriya ng musika noong pang bata siya kasama ni Kuya Jerbs at patuloy na minamahal ng mga nanonood. Oo nga naman. Hay nako, talaga. Okay, happy birthday to you. And we are going to be back with so much more. Ako po si Chiki Holman Yulo, dito po sa Rekado. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Ang topic po ngayon ay appreciate your father today. Why does appreciating your father matter? Mahalaga ba? I'd like to invite you to text us. Text DZAS space message and send to 0917 572-1754 sa Facebook po 702 DZAS-FEBC Radio. Ano hindi mo makakalimutan aral na itunuro sa iyo ng ama mo? Okay, sabi ni Leia Del Pilar, hi Tita Chiki, sa akin po, yung palaging magbigay ng respeto sa mga nakakatanda. Ay, alam mo, mahalaga yan. Kasi Leia, minsan nakakalimutan na yan ng mga kabataan, lalo na ngayon. Sabi ni Myla Perez, magandang araw Tita Chiki. Sa akin po, walang madali sa buhay. Pero kung magsusumikap ka at magiging tapat ka sa ginagawa mo, makakarating ka sa gusto mong marating. Yeah. Ganda naman ang advice ng papa mo. Sabi ni Marian Ferrer, good afternoon Tita Chiki. Sa akin po, yung bang basta susuko at laging, huwag kang bastang susuko at laging panagutan ang iyong mga aksyon. Oo nga naman. Kasi pag isang go pa lang, sumuko ka na, ay why? So many chances in life, okay? Just go and get it. One of the things na tinuro sa akin ng papa ko noon ay yung pag nagdesisyon kang gawin yan, galingan mo na. Ibigay mo na yung 105% ng sarili mo, ibigay mo na. Kung magbibigay mo ang 200%, gawin mo na. Why? Kung daw hindi, if things don't work out the way you planned it, at least alam mo na you gave it all your best. You gave it a shot na talagang magaling. At saka, mahalin mo daw kung anong trabaho mo. At galingan mo. It does not matter kung ano ka, basta galingan mo kung ano ka dyan. Tsaka sabi niya,
ang pagpili daw ng partner sa buhay, yan na daw yung 85 ba, 90% ng score mo kung magiging successful ang life mo in the future. Dapat daw, yung pipiliin kong taong mapapangasawa, oh gosh, I can still hear this. I can imagine my papa talking to me. And I was 15? I was 15, 16. Sabi niya, yung pipiliin mong partner sa buhay, has to be somebody na tinuruan ng magulang ng tama at mali. Somebody na don't marry anyone na porkeng mayaman o anak ng mga kaibigan ko, yun na. No. You marry someone who's self-made. Marunong magkayod, marunong magnegosyo, marunong magtrabaho, marunong, to have a go in life. Yung marunong dumiskarte. Tsaka sabi niya, yun daw magiging proud ako na yan ang asawa ko because mag-asawa daw ako nung takot sa Panginoon at may pagmamahal sa Panginoon. Because that man will be the leader of your family. He will lead the family to the direction, it's supposed to go. And you have the Lord, if you have the Lord in the center of your lives, everything will work out for the better talaga. So, pag naalala ko, naririnig ko pa nagsasalita ang papa ko. Okay. Ang baba ng boses ng papa ko. Kaya pag nagtawag yun sa akin ang name ko, alam ko kung galit siya sa akin. Okay. Pag-usapan pa natin, Appreciate your father today and why it does matter. Sa Tips Part 1 ni Tita Chiki. Alam po ninyo, sa episode po natin ngayon, this second week of June, make sure po mga kaagapay na bukas ang inyong radyo, Facebook, YouTube, para mapakinggan ang atin usapan ha. I hope matulungan ko po kayo, ma-handle ito ng mas maayos ang mga challenges sa buhay, kasama natin ang Christianity.com. Number 1, live with integrity. Yan din ang sabi ng papa ko din. And I found this guy named Prandy Yulo, who I happen to be married for over 43 years na. Sabi niya, integrity means you do what's right even when no one is looking. Hindi ka gagawa kasi alam mo tinititigan ka ng manager or yung taong, hiring authority or whoever is the big boss. You do what's right kahit na walang nanonood at walang nakatingin. Okay? Karamihan kasi sa mga ama, nasusukat ang kanilang tagumpay o kasiyahan sa kung papaano namumuhay ang kanilang mga anak. Sa karamihan, pagkakataon, tinitingnan ng anak bilang isang pagpapatuloy ng ama para bang reflection o bunga ng kanyang sakripisyo, prinsipyo at pagpapalaki. Kaya yun. Number 2, write letters. Ibig sabihin ito, kahit maraming paraan para ipakita ang pagmamahal mo at pagpapasalamat tulad ng pagtawag, pag-text, pag-iyakap, iba pa rin yung taus-pusong pagsulat at binabasa ng papa mo at ng mama mo yung sulat mo na sinasabi mo how much you love them and how much you appreciate him as your father. Mas malalim ang dating ng liham dahil pinaghirapan mo ito at nagmumula sa iyong puso. I believe me. Pag tinatanong ako ng mga anak ko yearly, Mama, what can I get you for your birthday, for Mother's Day, for Christmas, for Thanksgiving? Honey, write me a love letter. Tell me how wonderful a mommy I have been. Tumatawa sila pero alam mo, with all my heart, yung mga letter kung gano'n, tinatago ko po yun. Natawa sila, nakatago ang mga letters. Well, speaking of letters, the letters I used to write my mom, my mama and my papa, my God, tinatago ng mama ko. Nung nahagilap ko yun at naglilinis ako at nagdi-declutter ng mga gamit, andun sa isang lalagyan ng, alam mo yung lalagyan ng yung tin can na lalagyan ng mga cookies, yung mga butter cookies na masarap. O yung basta yung masarap na cookies. Andun, ang mama ko, tinatago ang mga sulat ko. Yung pala ang special sa kanya. Ako din pala kaya ganon. Number 3, be interested in his life. Tanungin mo ang tatay mo tungkol sa kanyang trabaho. Alamin mo kung ano ang pinagkakaabalahan ba niya talaga sa buhay. Silipin mo ang mga magazine na binabasa niya. Ano ba binabasa niya? Ano bang librong binabasa niya? Anong pinapanood niya sa YouTube? O anong pinapanood niya ganon? Maglaan ka ng oras sa mga bagay na mahalaga sa kanya.
isa itong magandang paraan para ipakita ang respeto mo sa kanya. Kung gusto mong ipakita ang respeto mo at pinapahalagahan mo ang papa mo, maging interesado ko rin sa bagay na mahalaga sa kanya. Kahit simple ang pagkikipag-usap at pag-alam ng hilig niya, malaking bagay ito sa kanya. I have this friend, ang hilig ng papa niya ay mag-read ng mga libro. Kasi mahilig sa bird watching. So, laging may teleskopyo. Tapos, nung nalaman niya at binoculars, nung nalaman dito sa bahay ko, magaganda yung mga ibon at may bird sanctuary. Sus, nagyaya na po. Kasi, nakikita ko yung bird watching club nandito sa tapat ng bahay ko. Sabi ko sa mga bata, what are you doing there? Ang pala, nagbe-bird watching kasi daw ang daming species. Kala ko naman 10 species. Akalain ko bang 83 ang species, no? Nang makikita daw nilang, yung makikita daw po nilang mga iba't ibang birds. Sa hummingbirds na lang, ang dami-dami. Dito sa bahay ko, okay? Doon sa may harap ko na bird sanctuary. So, yun ang hihilig ng papa niya. Tapos yung isa pinipaint, yung mga birds na nakikita. Kukuha ng picture, tuwan-tuwa, iniintay. Lalo na yung nakikita niya yung nasa nest. Sabi ko, gusto mo lang ba yung nasa nest? Alika ito, pakikita ko na sa iyo yung nasa nest. Bakit nakikita mo, Chiki? Nandiyan siya, nakikita ko. So, pakikita ko po, nagtatawa na, kasi yun ang enjoy pala sila. So, alamin mo, ang hilig ba ng papa mo like yung asawa ko, mahilig sa magbasa ng history tungkol sa World War This, the German War, the World War II, kung ano-anong war, yun ang hilig niya. Yung mga anak ko naman wala. Pero, kinakausap ang papa nila about history. Yan ang hilig ng asawa ko, basta history. At saka magbasa ng Biblia at lahat ng history sa Bible, tuwang-tuwa siya doon. At saka yung pong family tree, kada reunion siya ang tagasabi kung paano naging kamag-anak ni ganyan ang ganon. Paano naging Yulo at Yulo, sino nag-asawa, o pagkatapos yung Yulo at Ledesma, o sino ang mga lumabas. Nakakatuwa nga sila kasi yun yung kanilang mga pinag-uusapan. So, yun ang alamin mo kung mahilig ba siya mag-carpentry. Kung mahilig mag-carpentry, manood ka na, paturo ka na. Kung mahilig siyang magkumpuni ng kung ano-ano. Kasi yan ang hilig ng mga magulang. Alamin mo kung saan siya mahilig. Mahilig siya mag-bake. Pues, pag-aralan mo na lahat ng luto niyang alam. Kasi chances are, hindi ka ganyang kagaling magluto. Okay? So, kung ano ang hilig, pag-aralan mo na. Okay? Tanungin mo sa tatay mo kung ano ang hilig niya. Learn his stories. Okay? Number 3 is learn his stories. Maaari kasing lambing o kasing kuwela ng Mr. Rogers ang tatay mo. Pero malamang din naman na maganda ang kwento niya mula nung kabataan niya. Pagyayabang niya na siya ay napakagaling. Kunyari, siya ay MVP ng barangay nila sa basketball. Makinig ka kung ano yun. Pag siya ang nagbibida, makinig ka. Huwag kang haharang, okay? Ngayon, yung pong mga lumaki sa mga uncle nila instead sa fathers, kasi maybe namatay yung father early, no? Makinig ka sa hilig ng uncle. Ako po nun, a part of my growing up when I was living in New York, yung uncle ko, younger brothers ng mama ko, alam po niyo, tuturuan ako, engineer, no? So, tinuturuan niya ako mag-lettering, mag-uppercase, mag-lowercase, magsulat, may linya. Ginagawa niya ako ng ruler, may linya. Tinuturuan niya ako mag-print ng maganda. At saka actually, before pa pala ako nag-college nun, tinuturuan na niya ako. Ano bang grade lang ako nun? Kasi nung nakikitira sa bahay namin, lahat sila. So, lahat ng siblings ng mama kong mas maliliit na at one time matitira sa house namin nun. So may lugar, meron na silang mga kwarto doon. So I remember drawing niya. Tinuturuan ako mag-uppercase, mag-lowercase, mag-drawing at mag-shading ng cube. Okay? Ng lettering. Marunong, magaling ako mag-gawin because tinuturuan niya ako. Yung mga aunties ko naman, hilig ko niya rin. Aalamin mo yan kasi natututo ka sa kanila. Ano pa ba? Minsan tahimik minsan palabiro ang tatay.
Makinig ka kasi matutuwa ka. Tapos i-share mo yung stories nila at saka mga interests nila. Saan ba sila mahilig? Mahilig ba sila sa ganun o wala? No? Alamin mo kasi nakakatuwa makinig sa kwento nila. Para ipakita mo, at saka pag nakikinig ka sa kwento, ibaba po ninyo ang cellphone ninyo. Huwag kang mag-cellphone. Not unless mag-decide kang magkuha kayo ng selfie together para marami kayong pictures together. And I'm telling you why. This doesn't happen so often. Minsan ang hirap na makaharap ang magulang mong harapan na may time kayo together. Kumuha ka na ng maraming picture, okay? Bakit ang hindi? Tapos, doon sa may punong kahoy, doon sa kabilang may bulaklak, doon sa kabilang may sitting area, doon sa may fountain, kumuha doon sa may swimming pool, dito sa loob ng living room, kunan mo na lahat ng kanto. Pinapakita nito na mahalaga siya sa iyo at yung panahon na ginugugol mo sa kanila ng pagtuturo nila sa iyo at pagbibigay ng advice, nakakatuwa yon. Number 6, pay him back for his sacrifices. Alalahanin mo ng isang bagay na isinasakripisyo ng tatay mo para sa iyo nung bata ka. Tapos kung kaya mo na ngayon, edi subukan mong suklian. Gamitan mo ng imahinasyon kung paano mo siya masusuklian ng pagmamahal niya. Kung mahilig siya halimbawa sa martial arts o something, action movies. Edi kung may magaling na action movies, ay pues panoorin nyo together. Tapos habang yon bigyan mo siya, i-dinner mo muna siya, kain kayo sa labas, hindi naman kailangang mahal. Pagkatapos, bigyan mo siya ng pocket money, mag-ikot-ikot kayo sa mall, tapos papanoorin mo ng favorite niyang action movie at sa action star, just enjoy the moment. Kilalanin mo yung ano yung sakripisyong ginawa ng tatay mo noon, malalaki o maliliit. Alam po ninyo yung mga kakayahan. May kakayahan ka na today. Gawin mo, makakaya mo kung paano mo siya masusuklian. Kaya mong bilan siya ng something, bilin mo para sa kanya. Bagong sneakers, bilan mo yung komportable, yung hindi siya magkaka-blister. Yung hindi na siya yuyuko para isuot, yung ano matawag doon, slip-on. O, bilan mo nun. Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi sa pagmamalasakit at pagsasalamat sa kanyang mga ginawang pagmamahal at love sa iyo. Now, number 7, record a video for him for future generations. Alam mo, mas marami na taon ang lumipas sa buhay ng tatay mo kaysa sa mga taong yung mga darating pa. Kaya habang andyan pa siya, iparamdam mo na kung gaano siya ka-special. Gumawa ka ng video. Interviewin mo yung mga kamag-anak mo, nagagawa ng video para sa kanya. Sila ang magsasalita, kukunan mo na, alam mo, sa ano ngayon, kukunan mo na lang ng recording lahat nung, magsabi ka nga ng 3-minute message tungkol kay Papa, o di, kukunan mo lahat, i-compile mo ang video para gagawan mo siya ng ganon. Pwede mo siyang interview or interviewin mo si Papa mo. Kunan mo siya ng thoughts niya on certain things. Karanasan niya, ipapakita niya, kung meron nung panahon niya, nung whatever, kunyari, matanda na si Papa mo. Tapos, kasama siya nung, ano nga ba, hindi naman Bataan March, makapatay na, people power, o kung ano ba yung something exciting na ginawa niya, natandaan mo, Papa, tapos yung pumutok yung bulkan na gano'n, at pakwentuhin mo. Tapos, kunin mo yun. Kasi those are happy, memories na tandaan mo pa nung mga anak si Mami, tapos 3 kami triplets pala kaming lumabas. Pakwentuhin mo siya, pakatapos, pakwentuhin mo din ang mga kamag-anak mo, kunan mo ng video, i-compile mo yon para sa pamilya nyo o si Papa mo. Para hindi kasi habang buhay kasama mo tatay mo. Kaya ngayon pa lang, kolektahin mo na ang mga alaala ha. Kasi huwag kang I should have, I would have, I could have. Yung sana nagawa ko. Naku, ba't ba hindi ko to na plano earlier? Ngayon na. Okay? Pwede, with now recording on your cell phone, I guess it's a whole lot easier than it was before. Okay, we're gonna be back with so much more and stories for the heart. Right after this, ako po ulit si Chicky Holman Yulo dito po sa Rekado. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso.
Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Mga tips ni Tita Cheeky. 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 Hi, I'm back. I'm Chicky Holman Yulo. Yes, ang sinasabi ko nga, at pag nagtanong sa akin, Chicky, gaano ka nakatagal sa show na Rekado? Ang usapan po namin ay 3 months trial. Ay ngayon ay ako ay nasa 8 years and 4 months. 4.5 months and 8 years. So yung trial ko ay humaba na ng humabang ilang taon. Okay? At gusto ko po magpasalamat sa inyong lahat. Kung wala po ang inyong love and kisses and supporta at prayers para sa amin po. Napakataba ng puso ko sa mga prayers po ninyo. Maraming salamat po. Ngayon naman pag-usapan natin ang stories for the heart. Pag-ibig na walang kapantay ay kay Lolo na Diyos ang saksi. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, mamahalin kita hanggang wakas. Yan ang pangakong binitawan ng marami, ngunit ang puso ni Lolo Edelberto mula pong Sorsogon sa Bicol, ito po'y hindi lamang pangako, isa itong panata sa araw-araw niyang sinasabuhay. Sa edad pong 70 years old, habang ang karamihan ay nagpapahinga na mula sa mahabang paglalakbay ng buhay, si Lolo ay patuloy na naglilingkod sa kanyang pinakamamahal. Hindi siya doktor, wala siyang pera para sa espesyal na kagamitan, ngunit meron siyang isang bagay na higit po sa lahat, ang puso niyang hindi sumusuko. Alam mo, gamit ang isang soldering iron at isang ordinaryong plastic na upuan, maingat niyang binutas ito upang maikabit ang arenola. Hindi para sa sarili, kung hindi para sa kanyang asawa na ngayon hirap ng tumayo at lumakad. So sa bawat butas na ginagawa niya, tila sinasabi niyang, kung hindi mo na kayang tumayo, ako ang magiging paa mo. Kung hindi mo na kayang gumalaw, ako ang gagalaw para sa iyo. Hindi man naririnig o maririnig sa kanya ang matatamis na salita, ang mga kamay niya ay gumagawa. Ay, malakas ang sigaw nito na pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit. Isang pag-ibig na ipinagluluto, pinaglilinis, pinaglilikha ng paraan kahit walang-wala. Kagapay kung sakaling dumating ang panahon na tila mawawala ang saysay ng lahat. Balikan natin ang kwento ni Lolo. Na taga Sorsogon. Si Lolo Edilberto mula sa Sorsogon. Pagmamahal na tahimik pero matatag, pagmamahal na simple pero walang hanggan, pagmamahal na sa bawat kilos, Diyos ang inspirasyon at Diyos din ang saksi. Naway lahat tayo ay magmahal ng ganito. Hindi lang dahil sinabi natin, kundi dahil pinatunayan natin. At yan po, na pagmamahal na yan, ang atin pong stories for the heart. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Stories for the heart. Ako po ulit si Chicky Holman Yulo. Welcome back to Rekado. Ang topic po natin is appreciate your father today. Why it does matter. Why don't you text us, text DZAS, space, message and send to 0917-572-1754 at sa Facebook po, DZAS FEBC Radio. Anong hindi mo malilimutang aral na itinuturo o itinaituro sa iyo ng ama mo? Okay.
Sabi ni Miss Vicky Morales, hello Tita Chiki, sa akin tinuro sa akin ng tatay ko na huwag titigil sa pangarap. Dahil lahat kaya kapag nagsisikap ka. Ay nako, totoo yan Vicky. Blessed mo naman ang papa mo yan ang sinabi sa'yo. Go ka lang ng go. Huwag kang tumigil mag-dream. Make it a reality. Kasi sa dreams lahat nagsisimula yan. Paano ka naman, kung hindi mo lagyan ng dream, paano ka mag-step 1? Lahat yung dream na yan magiging reality, okay? Thank you very much, Miss Vicky Morales. Evelyn Douglas, ako po Tita Chiki, ay hindi ko makakalimutang aral ng papa sa akin yung palaging isipin ang pamilya dahil sa pamilya ang hindi mag-iiwan sa'yo sa hirap at ginhawa. Totoo, friends may go, but a family is there. But I also have to tell you, Evelyn, minsan yung family does not mean it's blood, ha? It's means that person is there at a time na you needed them the most. Minsan binibigyan ka ni God ng ibang mga kapatid sa Panginoon, nahahawakan ang kamay mo pag nangangailangan ka ng hawak ng kamay. Okay? Alright. Sabi ni Leila Salvador, tinuro sa akin ng daddy ko na kung may sinimulan ako, dapat tapusin mo. Na ang pagiging responsible ay hindi option, kundi tungkulin. Yes! Alam mo, Leila, sana sinabi yan sa lahat ng kabataan ngayon pa na natuto. Yeah. At saka hindi yun, ay sige, responsibility ko. Hindi yan option. Tungkulin mo yan. Talaga, kung ano yung sinimulan, tapusin. At saka kung anong sinimulan mo, galingan mo na. Kung ano man yan, mag-decide ka maging pintor, ay pues galingan mo ng pintor ka. Mag-decide mo ka na ikaw ay welder, galingan mo na ikaw ay welder. Okay? Kung ano man yan, galingan mo. Sana po in one way or the other, naku yung mga questions na ito nakakatuwa. Ito na ngayon, sa atin question and answer with Tita Chiki. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Tips ni Tita Chiki. Tita Chiki, Chiki, Chiki. Tips part 2 ni Tita Chiki. Tips part 2 ni Tita Chiki. Ito po ang mga I will try my best na sagutin po ang inyong mga questions para makatulong sa inyo. Eto na po ha, dahil gustong-gusto ko yung matulungan kayo in one way or the other. Kahit na pa yung madaling question and answer lang na masagot ko na makabigay ako ng opinion. Alam mo, usually pa nagtatanong kami, answer ka na naman. Kaya lang, bisan gusto mo po na malaman kung ano pong sinasabi ni Tita Chiki na teka, baka naman meron siyang rason. Baka naman may tama. Okay. So, ito po, itatago po na, hindi siya itatago. Sinasabi niya ang pangalan niya. Hi, Lara Santos. Miss Lara Santos, hi Tita Chiki. Malayo po ang aking pop ngayon. Isa po siyang OFW. Paano po kaya ma-appreciate siya itong Father's Day? Alam mo, Lara, okay. You can take wonderful pictures, yung kayong dalawa. Baka may photo album ka, nakukuha mo ng pictures. Gumawa ka ng collage. Marunong ka ba magawa yung dikit-dikit na presentation na yung picture nyo, na slide presentation nyo para ipapakita mo, gagawa ka para memory sa kanya. Para kung siya ay nalulungkot at nasasad at malayo kayo, pag pinakita mo yung picture nung kayong dalawa o kayo ng familia, kunyari, kayo nung magkakapatid kayo with your mama o kayo ng papa mo, it can be this the two of you or with the family. Tapos gumawa ka ng pictures na gano'n, ipadala mo sa kanyang email, Facebook, kung ano man ang ginagamit ninyo. Tapos, lagyan mo ng, hi Dad, it's me, Lara, gusto ko lang malaman mo Dad na magbigay ka ng 1, 2, 3, kaya siya special sa'yo. I-bullet points mo. 1, ang natutunan ko sa'yo, Dad, ay, ganon. Magbigay ka kung ano man natutunan mo.
Alam mo, matutuwa yan. Mag-schedule ka kunyari ng video call para mag-usap kayong dalawa kahit na magkahiwalay kayo. Pero ang favorite ko, gumawa ka ng videos na puno ng pag-aalala nyo at ipadala mo ito bilang isang sorpresa. Kung if you know the people that he's working with, ikakontsaba mo yung isa para sabihin mo, tell me para nandyan si daddy para ipapadala ko. Gusto kong malaman kung ano yung reaction. Kuna mo ng reaction yung si daddy habang tinitinan yung pinadala mo, ganon. Or may kaibigan ka doon, magpa-order ka ng yung paborito niyang candy o paborito niyang merienda. Bayaran mo na lang yung tao sa kabilang linya na kaibigan ng papa mo. Tapos, para meron siyang dala-dala na natandaan mo yung favorite niyang crackers o cookies kasi malayo ka, o chocolates, okay? O yung paborito niyang, kung ano yung merienda na doon na pwede, okay? You know, I hope in one way or the other, Miss Lara Santos, na nakatulong ako, mag-enjoy ka ha, and treasure your papa. Pwede kang gumawa ng video, bigyan mo siyang 1, 2, 3 but special sa buhay mo. Okay, try that. Shaira Aquino, hi Tita Chiki. Okay, para pwedeng makahingi ng advice, okay, more or less pareho din. Pwedeng ipangregalo ko sa tatay ko kasi hindi ko alam kung anong hilig niya. Hoy, Shaira, as Tita Chiki, magtanong ka, diretso, ako gano'n, diretsohin mo na yung tanong sa papa mo. Kung hindi ka maka-observe, tanungin mo na, ano bang hilig ng papa mo? Para makahanap ka ng regalo. Halimbawa, mahilig ba siyang mag-bake? O di bumili ka ng 3 baking tools para sa kanya. Tapos mag-bake kayo together ng favorite chocolate chip cookies mo. Alam mo, mag-i-enjoy kayo nun. Tapos pakunan mo sa isang kapatid mo para may memories kayo. Tapos tatawa kayo ng tatawa. Mahilig ba siya sa mga music ni sino ba? Rick Astley, Never Gonna Give You Up, okay, o MC Hammer, o kung sino ang hilig niya. The Boyfriends, o kung BSTN Company, kung ano hilig ng papa mo. Kuno mo ng picture habang kayo ay nagtatawanan at saka nagkakantsawan at sumasayaw. You know, these are the things that you can enjoy with your father. I hope, teka, meron pa akong idadagdag. Gumawa ka ng DIY o personalized na regalo, mas meaningful sa kanya. Magbigay ka ng experience gift, tulad ng dinner, kayong dalawa o kasama ang family mo, na libre mo, sports event, may basketball game na papanoorin siya, either sa TV o kayong dalawa, bigyan mo ng spa para sa kanya, pa-back massage at saka foot massage, tapos yung head massage niya, hair spa treatment mo, yung kanyang mag-i-enjoy siya. Ay nako, pag-grooming mo, dali mo sa barberyang mas maganda-ganda ng konti. Pagkatapos, yung nagbibigay sila ng, nilalagyan pa ng, niregalo ko yung sa asawa ko one time yung meron pa silang may misting para lumalambot yung kanilang mga beard. Ano ba yon? Yung mga balbas para madaling i-trim at saka madaling i-grooming. Okay? Ay, may ma-share lang ako. Alam po ba nyo sa ibang bansa, lalo na sa Europa, mainly sa Spain yung mga lalaki, mas maarte ang grooming nila kaysa po sa mga kababaihan. Kasi sila, gusto po nila perfect yung kanilang bigote at saka balbas na trim, na nakadikit talaga sa kanilang skin. Ang ganda-ganda. So talaga, yung inipon-ipon kong euros, sabi ko sa anak ko, halika, si Papa dadalhin natin sa parlong na magandang barberya. Tapos si Adrian ang naggawa sa asawa kong hair. Pagkatapos nung pinakita nung anak ko yung peg na gusto niya para sa papa niya, sabi ni Adrian, it's Senyor Jorge Clooney. Medyo bukat George Clooney, asawa ko, inayos niya. Pagkatapos nun, nakita ko po ang asawa ko. Kasi may back massage, may head massage, tapos naka-misting yung kanyang muka para daw mag-soften ang kanyang facial hair. Alam po niyo yung nakita ko yung lakad ng asawa ko after, ibang-iba.
Ibang-iba po. Kasi sa yung nung pumasok kami, tinahanap ko yung barbershop na maganda. Okay? Alright. So, these are just the things that you could do. I hope in one way or the other. Makaisip ka pa. Naku, ayusin mo na yan, ha? At kung meron man kayong isulat mo lahat para hindi mo makalimutan, ha? Okay. Sabi ni Melinda Garcia, hi Tita Chiki, hindi po maayos ang relasyon ng mga anak ko sa tatay nila. Paano kaya, kami magse-celebrate ng Father's Day? Well, Melinda, sa'yo nagsa-start yan at nag-e-end yan. If you have a big heart, take a deep breath and allow your children to meet this father. Now, considering I'm sure nasaktan ka or something, simulan sa pagpapakita ng simpleng appreciation kahit maliit lang para unti-unting malapit ang relationship nilang mag-ama. Alam mo, mag-usap kayo na siguro kayo munang dalawa, mag-usap kayo ng open, keep your minds open and ayusin kung ano man ang pinag-aawayan nyo. At hindi magkakasundo, if possible. Kung talagang hindi, edi hindi. Kasi magsigawan kayo, wag na. Pero look, I've seen this with my dear friend, Miss Jackie Dublanco, when her husband, the late Ricky Davao, just a few weeks ago, passed away. Nasa YouTube na naman to, so hindi ito chismis, no? Kasi siya mismo nagsabi. Doon po sa wake, kasi nandun kami, yung last night, sabi daw, 3 sila pong babae na nasa ICU, okay? Habang nandun si Ricky, na tipong tagilid na nga, okay? Yung last moments. So, hindi malaman ng doktor, tinatawag siya, ma'am, could I please talk to you outside? Could you just step out, please? Sabi niya, yes, what happened? Sabi niya, ma'am, sabi ni doctor, how am I supposed to address you? Oh, yeah, I'm his wife. Sabi niya, but we've been separated. Sabi niya, sino po yung naka-red? She's, what is her name? She's his girlfriend. He's his partner now. Okay. And she's the one who's taking care of him now. Ganon. Sino po yung isang babae doon? Oh, si yan? Siya yung siya yung mother ng youngest child ni Ricky. Oh, so, okay lang po kayong 3. Okay, sabi niya, then natural, okay naman kami, of course, kasi hindi naman kami nag-aaway. Sabi niya, pero, hearing that from Jackie Lou, she had to make a decision, sabi niya, when she knew she was going to talk. Sabi niya, Chika, I pray to God that whatever comes out of my mouth will be something that heals and brings the family together. Kasi if the kids know that I'm okay, then they're going to be okay. Pero kung ako yung nakapag-away na, yung para kang mano po 1, 2, 3, na sino kang babae ka, ibang usapan yun. But she has such a big heart and she prayed to God that, everything will be fine. She even asked those 2 other ladies to stand up para mag-wave at palakpakan and meet the 3 beautiful ladies in Ricky's life. Okay? You tell me, hindi po ba wow, ang laka ng puso ni Jackie. Nag-trending nga, all of a sudden, everybody's talking about that. Kasi hindi nga yun ang pangkaraniwan. Usually, sinasabunutan yung other people. Okay? Pero ito, good. Alright. Sabi naman, ni Janet, hi Miss Janet Cruz, Tita Chiki, wala po kaming budget ngayon sa Father's Day. Any advice po para mas ma-appreciate din namin ang aming tatay? Ay naku, alam mo, those times like that happen to me too. Gawin mo espesyal ang araw sa simpleng paraan, tulad ng 1, mahalaga na sinusulat mo sa card. Gumawa ka ng card, gumupit ko dyan ng Oslo paper o yung makapal na papel, lagyan mo lahat ng glitters, gawin mo yung project mo nung ikaw ay grade 3, okay? Gawan mo siya ng ganun, ng card, sabihin mo kung gaano siya ka-special sa'yo, idikit mo sa nakikita niya. Pagluluto mo ng paborito niyang pagkain siya,
Tapos simple bonding activity, halimbawa yung kanina sinabi ko, bumili ka ng ready-made na brownies, bumili ka ng pandagdag ng nuts at whatever, kung anong hilig mo, marshmallow. Tapos gumawa kayo together, magkakapatid kasama ang papa mo, gumawa kayo nung brownies, o kung ayaw mo ng brownies, mag-isip ka ng ibang cake, o gusto mo magawa kayo ng leche plan together, kung anong hilig. Pagkatapos, magtawanan kayo, magkainan, magtawanan, mag-enjoy, magyakapan, mag-picture taking, sang katutak na selfie, o kung meron kang pinsan na maganda-ganda magkuha ng video, kuna ng video, alam mo, mag-i-enjoy ka niyan. At saka, mafe-feel mo ang pagmamahalan ninyo sa isa't isa. Why don't you try that? And then you'll realize how wonderful God is. Because He gave you a father just like that. Nasa sayo yan Pwede kayong lalo na mga mamis, nasa sa iyo po yan. Kung gusto nyong maging maayos ang pamilya nyo, kahit nahiwalay na kayo sa papa nila, or gusto mong mag-away-away kayo forever, huwag. Papangit ka, sinasabi ko na. Okay. At this time po, please allow me, every time our show ends, I pray for you. Give me that privilege. Kasi ang sarap magdasal at kausapin ang Panginoon. Let's all bow our heads and let's pray. Our Heavenly Father, ay naku Lord, thank you. Thank you Lord for this opportunity na makalapit kami sa inyo. Makapagdulog ng aming mga panalangin. Salamat sa pagpapala at sa pag-iingat mo sa aming bawat isa. Lord, inilalapit namin sa iyo ang bawat isang nakikinig ngayon, lalo na po ang mga ama, tatay, papa, papi, daddy, dad, papa. Kayo ang magbigay ng kapayapaan at kaligayahan sa puso nila at sa isip nila, Lord Jesus. Pagpalain at bigyan mo po sila ng kalakasan sa pagiging haligi nila sa tahanan. Dinadalangin ko po na sa samahang ito, samahan mo po kami kung ano man pong pagsubok ang dinadaanan namin ngayon at kinakaharap namin sa aming buhay, because we know that with you, nothing is impossible. Lord, for the ways, thank you for the ways that you have worked in our lives, for family time, for memories made, friendships strengthened, fears overcome, health, wonderful health, and lessons learned. For those who are experiencing, especially this week, bad news about their health, Lord, yakapin mo po sila. Embrace them with your loving and healing hands. Make them know that you are God. You are the King of Kings and the Lord of Lords. Please show them that you are with us through grief and pain, hardships, losses, anxieties, doubts, struggles, sickness, and other challenges. For the time you have helped us get through. For being the God of all comfort, who comforts us so that we can comfort others. Lord, we ask for healing and comfort, Panginoon, sa mga taong nakakaranas ngayon ng mga mental health problems dahil sa pagtatanong sa kanilang kakayahan o sa kanilang sarili. Naku, ito po yung mga silent battles na hindi pinag-uusapan pero alam mo meron. I pray, Lord, na makilala ka nila even more. Mahalin ka nila even more, yakapin ka nila even more, maniwala sila na you are the King of Kings and the Lord of Lords. What a powerful Lord we have. Give us wisdom and good health always sa lahat ng aspeto ng aming buhay, financial, spiritual, mental, social, and physical. Ikaw po ang manguna, Lord, sa aming buhay. We love you and we thank you. We glorify you in the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen. At dito na po nagtatapos ang ating programa ngayon Sabado. Dito po sa Recado. Sana po nasiyahan kayo sa aming programa ngayong araw. Ako po si Chicky Holman Yulo. Inaanyayahan po namin magpatuloy. Next week ulit tayo. Makinig. Tatapusin ko itong month of June.
Thank you sa atin production technicians Nathaniel, Nate Peralta, Reggie Villena, Benjo Morano, and John B. Reyes. Uy, kamusta na kayo guys? RTV staff Eileen Valdez, Mr. Wenmark Balatukan, Jabez Mancio, and Angelica Kalayag. To our writers, hi Dessa Magtunaw, great job, Absidy Ferrer, Kayla Escalante, John Philip Lagtapon, and Brian De La Cruz. Kamusta na kayo guys? Thank you na rin sa atin pong thank you rin sa station manager namin, Miss Jo Cabrera Alabastro. Ako po si Chicky Holman Yulo, dito po sa Recado, sa 702 DZAS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Celebrate life instead of counting what you don't have. Count what you have. Appreciate every blessing you have kasi napakabait ng Panginoon po sa atin lahat. Have a great week ahead of you. Uy, gamitin mo na yung mga tuwalyang wedding gifts mo ha. Gamitin na ang magagandang tuwalya, okay? Gamitin na ang magagandang mga baso at yung mga tasang cute. Gamitin na, at kung nabasag, di nabasag, hindi naman ginawang frisbee yan. Nabasag ganon. Enjoyin mo na kaysa sa iba ang makabasag. Enjoy it. Appreciate your husband even more. Appreciate our fathers even more. Tell your husband that he is so guwapo today kasi talagang sabihin mo, ay patay na patay sa iyo. Yan ang kabaduyan ko. Patay na patay ako sa iyo. Or tingnan mo siyang cute tapos sasabihin ng asawa ko, patay na patay ka sa akin. Tapos sasabihin ko, yeah. Okay. Happy Father's Day to all the dads. Have a great week ahead of you. See you again next week. Ciao, ciao. God bless. Recado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Recado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Recado.